mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa, maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pangahapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salinin. Noli Me Tangere. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya, parang walang problema. O di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa Calle Anluague ng Binundok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan. Isabel, ako yung pinakamamahal na pinsan. Bakit, Kapitan Tiago? Ikaw ay maganda ng isang piging dito sa aking bahay upang paghandaan ang pagdating ng anak ng aking pinakamatalit na kaibigan mula sa Europa na si Crisostomo Ibarra. Makakaasa ka, Kapitan Tiago. Maraming salamat, aking Hazel. Nabatigin na ba ang magaganap na pagtingin sa Calle Anluague bago magtapos ang buwan ng Oktubre? Kayo ba ay dadalo? Yun ba magaganap sa bahay ni Kapitan Tiago? Malapit sa pampang ng ilog, Nando? Oo, yun nga! Naku! Iniisip ko nga kung anong aming isusuot at sabihin sa mismong araw ng handaan. Nais ko ring tumalo sa pagtitipon dahil sa Kapitan Tiago ay sa mabuting tao at mabait at mapagbigay, laging bukas at palad sa mga nangangailangan. Kung kaya't dadalo rin ako. Tiyak na ang paanyaya ay madaling maganap sa sulok ng Maynila. Kung kaya't marami ang dadalo. Alam mo ba, mo, malaking agwat ang pinagkaiba ng pamamalakad dito sa Pilipinas kumpara doon sa Madrid na kung saan ako nanggaling. Talaga po? Abay, oo naman, Ginoo. Tama kayo sa mga narinig niyo. Sa 20 taon ko naninirahan dito sa Pilipinas, ay hindi ko may tatagin. Kaya nagsabi lamang ang aking pinagtsaga ang kainin dito. Punong-puno ako ng karanasan dito. At kahit sinong tao na makasalamuha ko, ay pipiliin pa nilang maniniwala sa akin. Ganun po ba? Sa katunayan mga Ginoo, ay halos kilala ko na ang 6,000 na taga-roon. At syempre bilang pari, ay tinuturing ko silang aking mga anak.
Biglang nagbago ang lahat. Nung naplop ako bilang kura ko na sa Diego. Ang halos iilan lamang ng mga hermano. Tiyak solo. Ay, matatandang babae ang naghatid sa pilit. May kaugnayan po ba ang ipinaliwanag sa pag-angkat ng tabako? Hindi mo ba naiintindihan, Diego? Na ito ang nalipinasan ng mga ministro ay hindi tama. Tulad na lang ng aking paniniwala na mga tao na natira dito sa bayan na ito ay hindi lang tamad, kundi puro mga inang. Dapat ninyong maunawaan na wala na atang higit pa sa pamamalan ang pagiging injure ng mga taga-rito. Sa aking pananaw, Senyores, guntain natin na nasa pamamahay tayo ng isang Indio. Si Kapitan Tiago ay hindi ko itinuturi na isang Indio. Isipin ninyo, ilang buwan na lamang ay magbabago na rin ang palagay ninyo sa kanya. Nakatikim lamang kayo ng dinolay. Ang tinola po ba ay tila prutas na luto na maaaring maging sanhi ng pagiging makakalimutin ng tao? Ano bang material, no? Ang tinola ay ginisang manok. Nananayapan na ito. Matanong ko lang. Kailan ka pa ba nakarating dito, no? Nakapit na araw pa lamang po ako dito. Parito po ako sa padahilan ng nais ko po makilala ang bansang Pilipinas. Ginoon, ikay na parito para naman sa walang pang layunin. Huwag siya nananarindiyo. Padre Damas, hindi pa ba kayo naisayahan sa 20 taong naninirahan sa San Diego? Ano ba ba sa palagay mo, Paro si Baila? Abay, syempre hindi! Paano po nangyari yun? Ako na may ilang buwan tumira ng kumingin ay labis na lungkot sa aking paglisan roon. Ngunit, iniisip ko lamang na ang paglilipat ng aking pinuno sa ibang lugar ay para sa aking kabutihan. Padre si Baila at mga ginoo, naririto ngayon. Bakit hindi mo muna pag nilay-nilayan ang mga nangyayari? May nilayon man o wala. Bakit? May kanayaan ba mga pare? Napasama na ang lagay ng bayan kaya't marami ng kapangamakan ang nangyayari. At hindi ko may tatanggi na dahil sa pagiging konsentidor nyo ng mga opisyal sa mga herehe, lalong-lalo na sa mga kalaban ng Diyos. Ano kung bang ibig ni Paiwatik, Padre? Sinasabi ko lang malinaw sa iyo na kapag kaming mga kura ay nag-ukay ng libingan, mga isang herehe, ay hindi mo dapat parusahan magiging ang isang hari. Padre, ang inarahan ay isang viserial patrano. Nagpapatawa ka ba, Teniente Guevara? Ano ba Israel? Ano patrono? Kung nangyari na ito noon, ay kinasagdanan. Tulad na nangyari kay Gobernador Bustamante na walang turing sapagkat yun ang kapanahon at ang tunay na pananampalataya. Bawiin niyo ang mga sinabi. Kundi bukas na bukas rin ay makakarating ang iyong mga sinabi sa General. Abay kung gayon ay dapat makayong lumisan ngayon din. Kahit paggamitin mo pa ang aking mga karawahe, nandun mismo sa labas. Huwag niyo pagtalunan ng mga bagay na walang dahilan. Ibang sinasabi ni Padre Damaso bilang hari sa kanyang sinasabi bilang tao. At hindi ito batayan upang ipahukay ang kanyang bangkay at ipatapon sa ilog. May pananalig ang mga taong ito at may bugtong na anak na pinag-aral sa Europa. Kahit hindi mapaniwalaan ang bintang na pagpapakamatay. Nakaabot ito sa Kapitan General at ipinalipat si Padre Damaso sa bayan. Mayroong galang lang sa inyo at ako'y mauuna na. Hinaramdam ko maungkat ang isang maselang bagay. Ngunit, kung mas nakabuti naman ang inyong pagkakalipa. Ano ba ang nakabuti? Maraming bagay ang namaglit dahil sa paglipat-lipat tulad ito. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi.
Ano naman po ang masasabi niyo sa may-ari ng pamamahay na ito, Ginoong Laruha? Sa katunayan, ay sumipot na raw ito. Subalit, maging ako, ay hindi ko pa nagagawang masilayan siya. Ni hindi ko pa naisasagawang magpakilala sa kanya. Ginoo, hindi na kailangan mapakilala dito sapagkat si Kapitan Tiago ay isang mabuting tao. Natigilan ng lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Magandang gabi sa inyo, senyores. Kinalalagit kong yung paglalasi. Doon kinsa sumaybaha ang anak ng iyong mga kong kaibigan. Kadarating naman niya mula sa Europa at nag-aral sa doon ng 7 taon. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Juan Crisostomo Ibarra Magsalin. Padre Damaso. Ikinagagalak kong makilala ang dating kura sa bayan ng San Diego at ang natalik na kaibigan ng aking iwang ama. Naku, ipagpatawad ninyo ang aking pagkakamali. Crisostomo Ibarra, ikaw ay hindi nagkakamali binata? Kaya mong ipakilala ko ang aking sarili sa'yo. Ako si Padre Damaso, ang dating kura ng bayan to. At kahit kailan ay hindi ko naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Kung nga ba kayong anak ni Brother Ibarra? Kung gayon, maligayang pagbabalik din. Naway, maging mapalit ka sa iyo. Nakilala at nakausap ko ang iyong ama at masasabi ko, marangal at napakabutuin nila. Salamat sa iyong papuri sa aking ama. Dahil sa iyong sinabi, ay kung bakit ang ating malinlangan ang panalangin sa mga bagay na nangyari sa kanya. Ipagpumanin mo ang aking kapanganasan. Subalit, hindi ko matiis na hindi magpakilala sa magandang dilag. Bunga ng aking 7 taong pamamalagi sa ibang bansa. Don Crisostomo. Dahil sa magpakilala sa iyong aking sarili. Ako si Kapitan Hino mula sa Tino. Kaibigan na iyong ama at Kapitan Sian. Kung inyong mamarabalin ay necessary ibitahin ko yung bukas sa pananglilan. Kinagagala ko pa yung makilala, Ginoo. Maraming salamat at ipagpamanin ninyo kung hindi ko magagawang tugunan ang inyong imbitasyon. Sapagkat ako yung umina ng San Diego bukas. Ayos na iyo. Alam ko namang tiyak na hindi ako bibigyan sa ibang pagkakas. Kayo na pumupo, Padre Damaso. Higit na karapat-dapat sapagkat kayo ay kumpesor na pumanang na may bahay at malapit na kaibigan. Higit sa nakakatanda, mas mataas ang katungkulan at kapangyarihan. Hindi naman sa katandaan, Padre Sibayla. Kayo ang mas kapat-rapat na umupo dito sa kabisera. Sapagkat kayo ang kura ng bayan to. Ay, sinulong po silang utos, Padre Damaso. Hindi ko pinagutos. Kapitan Tiago, halika kami yung saluhan. Huwag niyo akong alalahanin. Ang pagsasaraw nito ay salamat sa inyong pagdalaw. Kung saluhan niyo na, hindi na lamang ang aking tinola. Tayo muna ay manalangin. Bago natin pagsaluhan ang maraming gaya sa ating harapan. Ang maraming po ba, ang anak, ang Espiritu Santo, Amen. Panginoon, napusan ninyo itong biyaya na sa aming dapat. Ang aming makain ay inyong hinugay upang kasaluhan namin. Ang puso namin katanggapin at kakain ng mga ito, iyak na ikabubusog namin. Mula sa inyong kabutihan, ito ay aming hinihiling sa ngalan ng inyong anak, sa Diyos sa Kristo.
Amen. Ang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Buenos noches, mga Ginoo. Maaari na tayong kumain. Padre, ayaw mo ba kayo? Oo naman. Pagpatuloy niyo lamang ang iyong pagkain. Ginoong Ibarra, ilang taon na nga mula nang ikaw ay lumisan sa bansa? Halos 1 taon na rin akong hindi nakakabalita sa Pilipinas. Nung hindi ko nabatid ang nangyari sa aking maong ama. Ano mga bansa bang napuntahan niyo? At mukhang hindi madaling makibalita mula sa Pilipinas. Aking akong nasaksihan ng bansang Inglaterra at Alemania, na kung saan ay natutunan kong magsalita ng wikang Ingles. Ngunit, ang wikang Kastila ay hindi ko masyadong gamay, sapagkat ang mga konsulado lamang ang marunong magsalita roon. Kung gayon, ay katangi-tangi at naiinigan talaga ang mga bansa niyong napuntahan. Oo naman po, sapagkat kapuri-puri ang mga ito, hindi isinasaalang-alang ang pagmamahal sa bayan. Iyan na lamang ba ang iyong natutunan? Nagsasayang ka lamang ng kwarta sa iyong paglalakbay. Kung tinukalok ba ang pastit, ay ano ng mga sinasabi mo? Pagpamanhin ninyo lahat yung naakala ni Padre Damaso na kinusnos pa rin tulad ng dati. Senyores, nais ko nang mamaalam sapagkat ako'y babalik na ng San Diego para sa Todos los Santos. Salamat sa iyong hinihain na una. Pagkakatago, ngunit iyo, ayaw mo bang palipasin ang oras at antayin si Maria Clara? Tiyak na parating na ang nilang na iyon. Gustuin ko man po, Kapitan Tiago. Ngunit kailangan ko ng mamisan. Ako'y babalik na lamang sa Makalawa. Sige, mag-ingat ka, Rigo. Maraming salamat. Ako'y aalis na. Nakikita rin na? Yan ang epekto ng isang Indio kung nakapag-aral sa ibang bansa. Well, in-style pa yan, napakamanan mo na. Ang itanda, ang pangkalakan, ang mag-aral sa nabatas na lahat ng mga Indio ay pagdapangan na mag-aral sa Europa dahil sa mga epekto nito. Sa loob ng 7 taong paninirahan ko sa Europa, tila isang panaginip lamang. Ang lugar na ito'y wala pa rin nagbago. Wala na ako'y lumisan ng bansa. Ginoo, ika'y mag-iingat palagi. Nawa hindi mo sapitit ang nangyari sa iyong ama. Mukhang malapit ka sa aking ama. Mari mo bang isalaysay ang nangyari sa kanya? Hindi mo pa ba alam? Batid na ang lahat ng pagkamatay ng iyong ama sa loob ng bilangguan. Ang aking ama, nakulong at namatay sa bilangguan? Kilala niyo ba kung sinong sinasabi mo? Nasisiguro kong kilala ko ang iyong ama. Ngunit, hindi mo pa ba alam kung anong pinagtaanan niya sa loob ng bilangguan? Maaari mo bang ipahayag kung bakit siya nabilanggo? Sige, aking ipukal. Ngunit ako yung sabayan, patungo sa kwa. Si Don Rafael ay napakabait na Ginoo. Subalit marami rin ang nagagalit at nagkikimkim ng pagkaingo. Karamihan sa mga ito ay mga Kastilang nagtataglay ng masamang ugali. Ang mga mabubuting tao hindi nagtatagal nagkakaroon ng maraming kaaway tulad ngayon. Ilang buwan pa lamang kayong nakakahayo ng magkasirang yung ama at si Padre Damas. Pinagpinta nga ni Padre Damas ang yung ama na hindi pangungupisat na dati namang hindi ginagawa kung sila'y magkaibigan. Mula noon, madalas, pasaringgan ni Padre Damas ang iyong ama sa tuwing siya ay nagsiselfon sa pulakito. Ngunit masasabi kong higit pa rin siyang marangal kaysa sa kanya. May isang dating artillero na nawala sa serbisyo dahil sa kamangmangan at kasamaan ng ugali. Pumasok siya bilang kolektor ng buwis, subalit nililibak siya ng mga Indio bago masipagbayad ng buwis. Isang araw, Tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto Habang nagbabasa ng mga papeles ang kolektor, ay napansin ng isang grupo ng mga bata na pabaliktad niya itong binabasa.
Nabilanggo ang iyong ama at roon siya pinaratangan na isang erehe at pilibustero na katumbas ng higit pa sa pagpatay ng 3 mangongolekta ng buwis.